Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back. Dito po sa ating munting channel at ngayon nga po mga ka-review. Pasadahan po natin ang balitang ito mula po sa ating paboritong Pinas News Insider. Yan ha. Magugulat kayo rito, no? Kumanta na si Kapitan, amo ni Nanay LV. Wala nang kawala sa Senado, kulong na. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Yan mga ka-review. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon. Ang balitang ito, eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa patuloy na pagdinig sa isang kasambahay na si LV Vergara na di umano'y minaltrato ng kanyang amo at dahilan para mawala ang paningin nito. Senator Rapi Tulfo sumabog na sa galit dahil sa di umano'y kapabayaan ng barangay chairman na bigyan ng tulong si LV. Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito rin sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Dereliction of duty. Saad pa ng senador, ipapakulong niya ito dahil sa hindi di umano nito pagsasabi ng totoo at harap-harapang pagsisinungaling. Ayun po naman sir ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo pa sila pinag-uusap. Wala naman pong naging reaction si Nan Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Kaya nga siya lumayas, tapos kasama ng pusa. Wala pa nga po senator na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, paano natin to? Lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test ang sinungaling to, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Mas lalo pang sumakit ang ulo ni Senator Rapi Tulfo at tinawag pa nito na So yan mga ka-review, marami pong nagko-comment, no? May nag-comment po kanina. Nabasa ko po, nasabi po ng isang nagko-comment, baka raw naman lang, baka raw itong si Kapitan, hinahatiran ng baboy ng amo ni Ate LV. Weekly. Kaya hindi nagsasalita, may pababoy pa pala itong si LV. Ayan po ay opinion lang po ng ating mga kababayan, no? Posible rin kasi may nagtitinda ng baboy. Ang barangay chairman dahil pinayagan di umano nito na kunin ng amo na pumunta sana sa barangay para humingi ng tulong. Ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LV at saka pagdating mo, ilang minuto pagitan? Siguro po wala pa pong 3 minuto sir. So, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay Isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. hindi ko po yung tinawagan yan senator. Kahit Hindi nga, di ba, logic lang to, logic lang. Ang isang kasambahay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambahay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, ubos, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Sa patuloy na pagtanggi ni barangay chairman sa mga tanong na ipinupukol sa kanya, nasalungat naman sa mga sinasabi ni LV Vergara. Mas lalo pang uminit ang mga eksena sa loob ng pagdinig sa Senado dahil imbis na tulungan di umano ng barangay chairman si LV ay tinawagan pa di umano nito ang amo niya na nagmaltrato di umano sa kanya. Ang kanan po ay nakakita pa. Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambahay mo, nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap.
Wala po. Kinausap sa telepono, Opo. yung Jerry, yung amo mo. Opo. Oo. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang mas nanggigil sa barangay chairman at naglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, guilty ang mga amo, dapat magbayad at ikulong. Isama si chairman, nagsinungaling at walang aksyon. Dapat matagal nang nakauwi sa bahay kung responsable yang barangay captain na yan. Kasi tumakas na nga ang tao, binalik pa sa amo. Sana makamit mo ang hustisya, LV. Dapat si chairman makasuhan din. Dapat tanggalin sa pwesto yung barangay chairman na yan. Alam nang may mali ang kinakampihan pa. At sa mga amo ni nanay, makulong sana kayo. Dapat dyan makulong, pati amo ni LV. Kasuklam-suklam ang pagsisinungaling sa harap ng mga senado. Walang awa kay LV. Automatic tanggal na yung barangay tagay na yan. Huwag nang magpaikot-ikutin pa ang mga senador para may masabing ginagawa kayo. Sayang mga laway ninyo. Kasuhan ang dapat kasuhan. End quote. Okay. Ulitin ko ulit, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. Ulitin ko, madalas ka nang binubugbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvie. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Grabe talaga yung panggigigil dito na ano, no, ni Senator Rapi Tulfo. Nga? Talagang halata po natin, no, na talagang medyo nanggigigil po dito si Senator Idol Rapi Tulfo. Kayo po ba mga ka-review, kayo po ba mga kababayan? Nanggigigil din po ba kayo dito rin sa kapitan na ito? Abay, talagang nakakapanggigil po mga ka-review kasi kung tinulungan niya agad doon pa lang si Ate LV, hindi sana hindi na nadagdagan pa yung pang-aabuso sa kanya ng kanyang mga abusadong amo, di ba? Talaga naman. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat ng sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. it defies logic. Lahat ng sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na natagdad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi. And she had 3 minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes, dumating amo. O, sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo, para ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si police officer pala. Di ba? Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, Your Honor. o ganun na-transfer ka, nasibak ka. Yes, Kasi- Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am LV kaya ka na-transfer. Tama? O, ganun ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko dapat ma-transfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na wag nang i-report yung mga employer o hindi ay siya'y makukulong at mamamat. Ito lang no mga ano kaya ang meron dyan sa amo ni Ate LV, no? Na pati police, kapitan, parang di ba? Protektahan itong amo ni Ate LV.
palaisipan, no, mga ka-review. Ano ang meron dyan sa amo na pinoprotekta? Kasi, di ba, nasibak nga, na-transfer nga yung si ma'am, yung pulis, di ba? Dahil inireklamo din ni Ate LV. Oh. Ano kaya ang meron dyan sa Ruiz na yan, no, mga ka-review? Patay. Your Honor, personally po, hindi ko kakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reklamo pa, hindi pa po siya umimik po, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po, sa mga palinisan po, kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga... O yan, mga ka-review, hindi niya raw kilala itong si Ate LV. At ang akala niya daw, taong grasa ito, di ba, mga ka-review? Pero tinawagan niya po yung amo ni Ate LV na nandito yung ano mo, ba kasambahay mo nandito sa sa barangay hall. So talagang huling-huli itong kapitan na ito na nagsisinungaling. Di ba? Ruiz. Senator Tulfo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa sunod yung kamag-anak ni LB, tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Opo. Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung tanong ni Senator Raffy. Kasi dapat automatic yung Chairman pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Diba, bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman po, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinuwersa si Nanay LB na Tumakas na nga. Tumakas na nga. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Eh, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa Di, barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil Hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po na-imik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Kayo, nung nandun kayo. Po, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo di ba? Dumating na nga Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, bakit kayo nandito sa barangay. Natural yun Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Yari ka. Chairman, yung katarungan So talagang nanggigigil po dito yung mga senador, no? Mga ka-review dito sa chairman na ito kasi parang nagsisinungaling talaga. Hindi lang parang talagang nagsisinungaling itong chairman na ito. Nahuhuli na sa kanyang sariling bibig itong chairman na ito. Kaya marami na pong mga senador ang nag-iinit. Nako po. Ikaw ang chairman o meron ba ibang chairman? Ako po. Ayun. Saka po yung mga... Lahat naman yan, meron logbook di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo. Meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Wala po. Dahil Wala. po nga, madali lang po si Nanay Hindi, LB. kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat naka-logbook yun Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbook kung ano yung naging aksyon. Pwede rin ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo.
Di ba? Wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record. Barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, di ba? So wala tayong papel kung ano man. Wala po. Pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot siya. Senator Estrada. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay, bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Talo na agad, no? Ay, yun lang po ang tawag na, Sir Jerry. Dahil yung po ang... Matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, yun po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Yan mga ka-review, nadulas na naman Sir Jerry ang tawag, no? So yan mga ka-review, talagang napakarami pong lapses, no? Napakarami pong irregularidad na ginawa itong kapitan na ito. Diba? Gaya nga ng sabi ni Senator Padilla, talagang SOP yan na pagharapin mo, pag-usapan ninyo. Diba? Kung ano talaga yung problema. Pero hindi, ibinigay agad si Ate LV doon sa amo. Diba? Nako. Napakarami po talaga ng kanyang kasalanan dito, no? Kung alam niyo po mga ka-review kung bakit po nanggigigil yung mga senador at yung mga netizen dito sa kapitan na ito. Kasi po, hindi pa naman bulag totally yung mata ni Ate LV, yung isa pa lang yung, di ba? Pero dahil sa ibinalik ng kapitan na ito doon sa amo niya, kaya inabuso na naman itong si Ate LV. At ngayon dalawang mata na po ang hindi nakakakita at tingnan nyo naman, 'di ba kanina sa picture yung katawan ni Ate LV parang punong-puno ng ulat. 'Di ba? Mga peklat. Oh. Pati yung ngipin. Oh, 'di ba? Well, anyway mga ka-review, ano man pong yung reaction dyan sa naging issue yan. Pa-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa issue ito, right? Alright mga ka-review, bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video araw-araw. Okay, palike and share na din po para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.